Alam niyo ba mga kapatrol, hindi nag-renew ng contract si Yuta Watanabe sa NBA. Yes, pinili ni Yuta Watanabe na bumalik sa Japan sa kanyang homeland at doon na ipagpatuloy ang kanyang professional career. At ito ang isa sa pinaka-inaabangan nating player na makakatapat ni Kai Sotto next season. At bakit nga ba tayo excited dito? Excited tayo dahil si Yuta Watanabe ay isang legit NBA player, the longest tenured Japanese player in NBA history at 6 seasons. Kaya napakagandang test ito sa kakayahan ni Kai kung sino sa kanila ang makakabuhat sa kanilang team sa panalo. Pareho kasi silang Asian and in the near future, ay siguradong magkakatapat ang dalawa sa isang international game, Gilas versus Japan. Yuta Watanabe is a tremendous shooter, kaya to beat the team of Yuta means something. Fresh pa kasi galing ng NBA si Yuta, kaya napakagandang laban ito ng Chiba Jets, ang team ni Yuta Watanabe at Koshigaya Alphas, ang U-team naman ni Kai Sotto. Maganda kasi ang storyline ng tapatang Kai Sotto at Yuta Watanabe. Parehong national team players at parehong homegrown Asian. Ang isa ay kagagaling lang sa NBA at ang isa naman ay patungo pa ng NBA. Parehong high-paying players sa Japan B-League at parehong napakasikat sa kanilang bansa. Kaabang-abang talaga. Samantala, gumawa na naman ng ingay si Justin Brownlee. This time ay hindi na sa Gilas at Ginebra pero sa Indonesia na at ganun pa rin ang resulta. Justin Brownlee was clutch again. But this time, for his Indonesia ball club, Pelita Jaya Basketball Club. Brownlee hits a late pivotal three to lift Pelita Jaya to an 84-80 win over Prawira Harom to take Game 1 of the Indonesia Basketball League semifinals. Wala talagang kupa si Magic Brownlee at hindi namimili ng liga at team. This is what sets him apart sa ibang players. Anywhere he plays ay talagang ibibigay niya lahat, mapa Lebanon man, mapa Indonesia, Ginebra o Gilas. The Gilas Pilipinas naturalized player and incoming Barangay Ginebra import scored the triple during the 1 minute 8 seconds mark of the contest to bring Pelita Jaya's lead to 82-78 that it eventually kept until the end of the game. Prior to the three, Brownlee also connected on a jump shot to extend the lead 79-76. Gumawa ng 22 points si Justin Brownlee and shoot 4 out of 7 from beyond the 3-point line. At isang panalo na lang na sa finals na ang team ni Justin Magic Brownlee. At para sa mga nagsasabing, iniwan na ni Justin Brownlee ang Ginebra at pinili ang Pelita Jaya, ay wala pong katotohanan yan. Bumalik muna si Justin Brownlee sa Indonesia dahil meron pa siyang live contract pero pagkatapos ng finals in case makapasok ang Pelita, ay siguradong babalik agad si Justin Brownlee sa Pilipinas to join his new look Ginebra team. Shout out at Ernest Pagaduan. Kai, unti-unti lumalakas, makakatungtong din sa NBA. Huwag lang magkaroon ng matinding injury. Shout out at Darwin Braun. Kai ang babangon sa Pilipinas sa larangan ng basketball. Shout out at Jordan Tanker. Si Jalen Green ay hindi pwede maglaro sa Gilas dahil naglaro na siya sa under-18 ng USA. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman, si Coach Steve Kerr ay nagsabi na si Kevin Durant ay looking good sa Team USA practice habang siya ay nagpapagaling mula sa kanyang calf injury. Si Kevin Durant ay gumawa ng hakbang patungo sa kanyang pagbabalik sa court para sa 2024 Olympics.
Ipinahayag ni Jeff Gilgett ng USA Today na ang Phoenix Suns star na si Kevin Durant na magbabalik mula sa calf injury ay dumaan ng isang non-contact practice. Gayunpaman hindi pa tiyak kung siya ay lalaro sa opening game ngayong linggo laban ng Serbia. We will do some live stuff. So the plan is for him to get in the scrimmage and see how he handles that. But yeah, he looked good. And he did everything and got a lot of shots up and told me he's feeling pretty good. Yan ang sabi ng head coach ng Team USA na si Coach Steve Kerr. Ipinaliwanag din ni Coach Kerr ng managing director ng Team USA na si Grant Hill ay nakikipag-ugnayan sa mga trainers sa team ni Kevin Durant at sa Phoenix Suns sa isang collaborative na pag-uusap. This is not going to be like us going out and saying, "Hey, let's just throw him out there." This will be a big collaboration. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. At ngayon, ang atensyon ay nakatuon na sa Olympics. Ngunit si Kevin Durant ay hindi nakapaglaro sa alinman sa 5 exhibition contest bago ang kanilang pagsalang sa Olympics. Napanalunan pa rin ng Team USA ang lahat ng 5 laro kahit na sila ay nasubok sa isang panalo na may 1 puntos lamang ang lamang laban sa South Sudan at 4 na puntos ang lamang laban sa Germany at 6 na puntos laban ng Australia. Malamang na magkakaroon sila ng mas madaling panahon sa pagtapos ng mga kalaban nila kapag bumalik si Kevin Durant dahil sa kanyang status bilang isang all-time great at ang nangungunang scorer sa Men's Olympics sa kasaysayan ng Team USA. Kevin Durant nagpakitang gilas na sa ensayo ng Team USA. Nag-ensayo si Kevin Durant kasama ang Team USA sa London bago tumulak sa France ang kupunan para sa Paris Olympics. Pinupulsuhan ang calf injury ni KD kung pwede na siyang sumabak. Naroon rin pati ang kinatawan ng Phoenix Suns maliban sa USA Basketball. It's not just our training staff, but si USA Basketball Managing Director Grant Hill is constantly in touch with Kevin's people and with the Phoenix Suns. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. Ang unang laro ay makapaglaro si Kevin Durant sa isang tune-up game sa London, pero matapos ang nakalinyang exhibition matches, ang panghuli kontra Germany ay hindi siya tumapak sa court. The plan is for him to get in the scrimmage and see how he handles that injury. He looked good today, and he did everything and got a lot of shots up and told me he's feeling pretty good. Yan ang dagdag na pahayag ni Coach Steve Kerr. Star-studded na ang Team USA, kina LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Jason Tatum, Anthony Edwards, Joel Embiid. Dagdag pa si Kevin Durant. Ang yamado nang mag-uwi muli ng gold medal ang Team USA sa Paris Olympics. At ang unang Olympic pool play game ng USA ay laban kay Nikola Jokic at Serbia sa July 29. Part ng strategy ni Coach Steve Kerr ang hockey style substitutions. Layunin ni Coach Kerr na pataasin ang bilis ng laro at panatilihing sariwa ang kanyang mga players na maaring magresulta sa mas dynamic and aggressive play.